Ang pamagat ng ating aralin ngayon ay Bangon Muli, ang tunay na resolusyon ng mananampalataya. Unang lingguhang sermon para sa taong 2026. Ang ating main verse, Kawikaan chapter 24, verse 16. Pag-aralan po natin ito. Ang mga version ng Biblia na ating gagamitin ay ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Liban na lang kung may ibang salin po tayo. Sa pagsisimula ng taong ito, maraming mga tao abala sa paggawa ng mga listahan ng pagbabago. Ito yung New Year's resolution. Kaya lang po, sa mga karanasan at obserbasyon sa mga lumipas na bagong taon, marami sa mga New Year's resolution hanggang listahan na lamang. Nanatiling listahan na lang. Ano po ba yung resolution? Ito ay isang matatag na pasya. Ang resolution ay paninindigan ng puso, hindi pangarap lamang, kundi isang desisyon na ayusin ang isang bagay na nasira at isang desisyon na ituwid ang isang maling landas. Kaya lang po, ang malaking pagkakamali ng marami ay ang paghihintay pa ng pagpapalit ng taon bago gumawa ng pasya. No, bago magkaroon ng matatag na pasya o kaya paninindigan ng puso, bago magkaroon ng isang desisyon na ayusin ang isang bagay na nasira at ituwid ang isang maling landas, ang iba naghihintay pa ng pagpapalit ng petsa. Naghihintay pa ng pagpapalit ng taon. Saka na ako magbabago pag New Year na. Saka na ako magbabago pagkatapos na ng birthday ko o kaya sa anumang petsa na naisipan at mapili nila. Sa Biblia, mga kapatid, ang pagbabago hindi nakadepende sa kalendaryo. Ang tunay na resolution ay ang ating agarang pagpapasya na bumangon. Ibig sabihin, yung agarang pagpapasya na bumangon, paghingi ng tawad sa Diyos agad-agad sa tuwing tayo ay nagkakasala. Ngayong unang linggo ng 2026, ang panawagan sa atin, hindi lamang tayo gumawa o kaya magkaroon ng mga bagong listahan kung ano yung mga kailangan nating baguhin, kundi magkaroon din tayo ng pusong handang bumangon sa bawat pagkakataon. Ang Biblia nagtuturo sa atin na ang pagbangon at pagsisisi dapat isang lifestyle ng isang tunay na mananampalataya. Ang pagbangon at ang pagsisisi, isang pang-araw-araw na desisyon. Huwag nating hintayin yung susunod na January. Huwag nating hintayin yung anumang mga petsa para ayusin yung ating relasyon sa Diyos. Kundi sa bawat sandali na tayo ay nagkakamali, aalalahanin natin na ang biyaya ng Diyos sapat para tayo ay muling ibangon. Ngayong naunawaan na natin o naipaalala sa atin yung konteksto ng ating paglalakbay sa buhay Kristiyano, simulan nating busisiin o simulan nating himayin yung ating main verse. Dito natin huhugutin yung lakas at dito natin huhugutin yung prinsipyo kung paano ba talaga humarap sa mga hamon, sa mga challenges ng buhay. Sa unang punto ng ating aralin, ang katotohanan tungkol sa pagkakadapa. Sa ating paglalakbay ngayong bagong taon, kailangan nating maunawaan na ang buhay Kristiyano hindi isang tuwid na guhit. Hindi laging straight line patungo sa langit. Ang buhay Kristiyano po, may mga bahagi ng pagsubok. May mga bahagi ng pagkakamali. Ibig sabihin, bilang mga mananampalataya, asahan natin na yung ating paglalakbay sa buhay nito, may mga liko. Makakaranas tayo ng mga lubak at pagkakataong tayo po ay magkakamali o kaya madadapa. Ngayon, ang mahalaga po, hindi yung pagbagsak. Ang mahalaga, hindi yung pagkadapa. Ang mahalaga, yung pagbangon. Sinasabi ng salita ng Diyos sa ating main verse sa Proverbs chapter 24, verse 16. Sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal at bumabangon na naman. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamamagitan ng kasakunaan. Ang verse na ito, isang makapangyarihang paalala tungkol sa katatagan ng loob at tungkol sa pagkakaiba ng karakter ng tao sa gitna ng mga pagsubok. Ito po ay nagtuturo sa atin na yung pagkakamali, hindi yan yung final destination natin. Ang pagkakamali ay hindi ang katapusan. At nagtuturo din sa atin ng kaibahan ng tagumpay sa kabiguan
ay nakadepende pala ito sa kung ano yung ginagawa mo matapos mong mabuwal. Kumbaga, ang matuwid may bounce back attitude. Merong bounce back mentality dahil yung kanyang lakas nagmumula sa tamang prinsipyo at yung kanyang lakas ay dahil sa pagtitiwala niya sa Diyos. Sinasabi nga po dito, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal. Now, for a righteous man, yung matuwid, hindi ibig sabihin na perfecto na. Yung matuwid, hindi ibig sabihin na hindi na magkakamali. Kasi sa katunayan dito, kinikilala nga na yung mga matutuwid na tao, makakaranas din ng kabiguan. Makakaranas din ng pagkakamali o kaya makakaranas din ng matitinding pagsubok. Kaya nga nabubuwal eh. Meaning, nahuhulog yung mga matuwid. Tumutumba, bumabagsak, fall 7 times. Makapitong nabubuwal. Bakit makapito? Yung nabanggit dito sa verse na ito. Ayon sa maraming Bible scholars, yung number na 7, yung numero na 7, madalas pong sumisimbolo sa completeness, sa kabuuan, o sa kaganapan. Pinapakita nito na kahit gaano pa kaganap, o kaya gaano pa kabigat yung ating pagkadapa, hindi doon magtatapos hindi yun yung ending ng ating kwento. Hindi doon magtatapos. Hindi yun yung pagkadapa, hindi yun yung final destination natin. Ito yung mga halimbawa ng mga number na 7 na nakatala sa Biblia bilang pagpapakita na yung number 7 na yun ay kabuuan o pagiging ganap o kaya complete. Sa numerong 7, hindi lang ito simpleng bilang. Mahalagang maunawaan natin ito na ang number na 7 ay simbolo. Bakit ito mahalaga? Sa Book of Revelation, so sa aklat ng mga pahayag, makikita natin na paulit-ulit yung paggamit sa number na 7 para ipakita yung ganap na plano at ganap na kapangyarihan ng Diyos. Narito po yung mga halimbawa. 7 din na halimbawa. Basahin natin. Sa Revelations chapter 1 verse 4, 7 iglesia, ang kabuuan ng katawan ni Kristo. Sa Revelations chapter 1 verse 12, 7 gintong ilawan, ang ganap na liwanag sa gitna ng kadiliman. At sa Revelations chapter 1 verse 16, 7 bituin, ang mga pinuno sa ilalim ng gabay ng Panginoon. At sa Revelation chapter 3 verse 1, 7 Espiritu ng Diyos, ang kaganapan ng banal na Espiritu. At 7 nagniningas. O sa Revelation chapter 4 verse 5, 7 nagniningas na sulo, ang perpektong presensya ng Diyos. Sa Revelation chapter 5 verse 1, 7 tatak, ang ganap na katarungan at plano sa kasaysayan. At sa Revelation chapter 5 verse 6, 7 sungay at 7 mata, ang ganap na kapangyarihan at karunungan ng kordero. Kaya dito sa ating main verse, sapagkat ang matuwid ay makapitong nabubuwal, kung yung number na 7 po ay sumisimbolo sa completeness, sa kabuuan, ipinapaalala nito sa atin na yung ating buhay ay isang buong proseso. Nakasama sa buong proseso na yun, kasama sa ganap o kaya complete na karanasan ng tao ay kasama talaga yung pagsubok na maaari natin ikabuwal. Ipinapakita nito na yung pagkabigo o kaya pagkadapa, hindi lang siya aksidente. Yung pagkadapa ay isang ganap at sapat na karanasan sa buhay ng kahit sinong tao. Maging mga matuwid, maaaring makaranas ng pagkabigo. Ang salitang makapito dito, nagsasabi sa atin din ng dalawang bagay. Pagkagamit ng number na 7, nagsasabi din sa atin ng una, ito ay paulit-ulit. Yung pagkadapa, maaaring maranasan ng tao, hindi lang minsanan. Maaari itong mangyari ng paulit-ulit yung pagkabuwal. Pagkabuwal sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Number 2, ito ay bahagi ng proseso.
Hindi sinabi ng talata na ang matuwid hindi nadadapa. Kasama talaga siya na bahagi ng proseso. Kinikilala pa nga dito na kahit yung taong namumuhay ng tama, yung taong matatawag na matuwid, makakaranas ng ganap o kaya matinding pagsubok. Sa madaling salita, yung makapitong pagkadapa o kaya makapitong pagkabuwal, sumisimbolo yon sa sukdulang bigat ng pagsubok na maaaring maranasan o harapin ng isang tao. Hindi ito sumusukat sa kasalanan, kundi ito yung katotohanan na ang buhay puno ng mga hamon, puno ng mga challenges na kayang magpabagsak o challenges na kayang magpabuwal sa atin ng lubos na pagkabuwal. Pero yun nga, no? Yung matuwid, may bounce back attitude. So, huwag tayong tumigil sa bilang ng ating pagkadapa. Hindi tayo mag-focus sa numbers, sa dami ng pagkabuwal. Kundi ang focus natin ay kung paano tayo at ilan beses tayo bumabangon. Hindi sa ilang beses tayong nabuwal. Bakit nga ba tinatawag pa rin matuwid ang isang tao sa kabila ng pagkabuwal? Tingnan natin sa susunod na bahagi ng talata na siya magpapaliwanag ng tunay na kaibahan ng isang taong matuwid sa taong masama. At bumabangon na naman. Ito yung pinaka-importante katangian ng isang matuwid na tao. Yung pagkakaroon ng katatagan o resilience. Hindi siya nananatiling nakadapa o nakabuwal. Ang kanyang pagtuwid, hindi dahil natumba siya, kundi dahil meron siyang determinasyon. Meron siyang pananampalataya na magsimula uli. Bumabangon na naman. Paalala sa atin na ang tagumpay ng isang tao, hindi sinusukat yan sa dalas ng kanyang pagbagsak. Kundi yung tagumpay po, nasusukat yan sa dalas ng kanyang pagtayo. Ang matuwid, hindi nasusukat sa dami ng pagkabuwal, kundi sa dami ng pagbangon. Ngunit ang masama ay nabubuwal sa pamamagitan ng kasakunaan. Dito, ipinapakita yung kaibahan ng taong masama sa taong matuwid. Kapag ang isang taong yung masama, walang mabuting hangarin, walang pananampalataya, kapag yung taong ganyan, tinamaan ng sakuna, tinamaan ng malaking problema, madalas doon na nagtatapos yung kanilang lakas. Madalas, yun na yung final destination nila. Yung kasakunaan o calamity, nagiging huling hantungan para sa mga taong walang matibay na pundasyon ng karakter. Habang yung matuwid, ginagamit yung pagsubok para matuto. Yung masama, tuluyang na bubuwal, tuluyang nagagapi ng bigat ng kanilang maling desisyon o kaya kawalan ng pag-asa. Para mas maunawaan natin yung konseptong ito, sa susunod na bahagi ng ating aralin, tingnan natin yung dalawang dakilang tauhan na nabuwal ng husto. Pero, sa kabila ng pagkabuwal, piniling bumangon sa tulong ng Diyos. Ito yung mga halimbawa ng pagbangon sa Biblia. Number 1, Haring David. Ang pagbangon mula sa moral na pagbagsak. Sa Psalms chapter 51, dito sa verse 10, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos, at muli mong baguhin ang matuwid na espiritu sa loob ko. Upang lubos nating maunawaan kung paano bumangon sa tuwing tayo ay nabubuwal, kailangang magmula yung pagbabago sa pinakaugat ng ating pagkatao, yung ating puso. Ang verse na ito, pagsusumamo o panalangin ni Haring David, matapos siyang mahulog sa isang mabigat na kasalanan. At ito yung dapat na maging tunay nating resolution na bagong taon man yan o hindi. Ito yung dapat na maging permanenteng hangarin ng ating buhay. Yung malinis na puso at matapat na espiritu. Pag-aralan po natin ang bawat parirala. Sabi dito, lumalang ka sa akin. Yung salitang lumalang sa Hebrew word po niyan ay bara. Parehong salita na ginamit sa Genesis ng likhain ng Diyos yung mundo mula sa wala. Pinapaalala nito sa atin na yung pagbangon mula sa pagkakasala, hindi kayang gawin ng sariling disiplina. Yung pagbangon sa sariling pagkakasala,
hindi natin kayang gawin sa pamamagitan ng ating sariling willpower lamang. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Diyos upang gumawa ng isang bagay na bago sa atin. Upang lumalang ng bago sa atin. Sa pagpasok ng 2026, aminin natin na hindi natin kaya ang mag-isa. Kailangan natin yung banal na intervention ng Diyos para tayo makapagsimulang muli. Sabi dito, lumalang ka sa akin ng isang malinis na puso, O Diyos. Yung puso yung sentro ng ating mga desisyon. Yung puso natin, sentro ng ating mga desires. Nadarapa tayo dahil sa dumi ng kasalanan sa ating puso. Yung paghingi ng malinis na puso, pag-amin na hindi sapat yung panlabas na pagbabago. Kapag humihingi tayo ng isang malinis na puso, pag-amin na yung mga pakitang taong resolution, hindi yan sapat. Ang agarang pagsisisi ay ang paglapit sa Diyos upang hugasan yung lahat ng mancha na naidulot ng ating kasalanan. Nang sa gayon po, makalakad tayo ng may katapatan. Create in me a clean heart, O God, at muli mong baguhin. Ito yung direktang ugnayan sa pagbangon. Yung salitang muli, papahiwatig na mayroong nasira. Merong nawala dahil sa pagkadapa. Ipinapakita nito na ang Diyos, ang ating Diyos po, Diyos ng pangalawang pagkakataon. God of second chance. Hindi natin kailangan hintayin yung susunod na bagong taon. Hindi natin kailangan hintayin yung mga special na petsang pinili natin para makiusap sa Diyos na baguhin tayo. Hindi natin hintayin na dumating yung birthday natin para makiusap tayo sa Diyos na lalangan tayo ng bagong puso. Ang pagpapanibagong ito, bukas lagi para sa atin. Sa bawat sandali na tayo ay lumalapit sa Diyos ng may pagpapakumbaba, bukas lagi ang pagkakataon na baguhin tayo ng Diyos. Sa pagpapatuloy po, ang matuwid na espiritu sa loob ko. And renew a steadfast spirit within me. Yung matuwid na espiritu ito na hindi madaling mayanig ng tukso. Espiritu ito na hindi basta-basta pabubuwal sa mga pagsubok. Ito yung kailangan natin para hindi tayo manatiling nakadapa, nakabuwal. Hindi tayo manatiling nakalugmok. Sa paghingi nito, dinadalangin natin na bigyan tayo ng Diyos ng paninindigan na manatiling tapat sa Kanya. Hindi lamang katapatan ito ngayong New Year, ngayong bagong taon, kundi katapatan hanggang sa wakas ng ating buhay. Ang pagbangon, hindi lamang pagtayo, kundi pagkakaroon ng matuwid na direksyon sa tulong ng banal na Espiritu. Kung sa Proverbs chapter 24 verse 16, nakita natin yung pangako na ang matuwid ay babangon. Babangon at babangon siya. Dito naman sa chapter 51 verse 10 ng Psalms, nakita natin yung paraan kung paano babangon. Hindi sapat na sabihin magbabago na tayo. No? Hindi pala sapat na sasabihin ko na magbabago na ako. Kundi ang kailangang sabihin, Panginoon, likhain mo ang pagbabago sa akin. Yung agarang pagsisisi, hindi lamang paghinto sa masamang gawa, kundi paghiling sa Diyos na palitan yung ating puso. Isang pusong bago, isang pusong malinis na nagnanais sumunod sa Kanya sa bawat pagkakamali natin. Gawin po natin itong prayer ni David bilang instant resolution. Instant, huwag nating patagalin yung dumi sa ating puso. Hilingin agad natin yung paglilinis ng Panginoon sa ating puso. So ito yung halimbawa, pagbangon ni David mula sa moral na pagbagsak. May kalawang halimbawa ng pagbangon sa Biblia, itong si Apostle Peter. Ang pagbangon mula sa pagkakaila. Ito yung pagbangon sa pamamagitan ng pag-ibig at pagpapanubalik. Matapos nating makita sa Kawikaan, sa chapter 24, verse 16, na yung matuwid bumabangon uli, at sa Psalms, chapter 51, na ang paghingi ng bagong puso sa Diyos, matapos nating makita yon, tingnan natin yung aktual na tagpo ng pagbangon sa buhay ni Apostle Peter.
Ibig sabihin, nakaranas si Apostol Pedro ng pagkadapa. Kasi babangon siya. No? Kailan nangyari yung pagkadapa ni Apostle Peter? Si Pedro ay nadapa nung itatwa niya o kaya ikaila niya ang Panginoong Hesus ng 3 beses. Kung maalala niyo po yung kwento tungkol sa pagtilaok ng manok na sinabi ni Jesus kay Pedro bago aristohin ng Panginoon, sabi ng Panginoon, "Katotohanan ang sinasabi ko sa iyo." Sabi ni Jesus kay Pedro, "Sa gabing ito, bago tumilaok ang manok, ipagkakaila mo ako ng 3 ulit." Ganun nga yung nangyari. Sa kabila ng pagiging apostol ni Pedro, at masasabi natin, malapit siya kay Jesus, na mahal niya ang Panginoon, nadapa siya. Nagkasala si Pedro. Pagkatapos maaresto ni Jesus at namatay sa krus, yung mga apostol nagpulasan, bumalik sa kanilang mga hanap buhay. Paalala po ito sa atin, yung tagpong yan na kahit yung mga pinakamalalapit ni Jesus, nakakaranas ng pagkakataong sila ay mabuhay. Kahit pala yung mga tao na pinakamamalapit kay Jesus, maaaring makaranas ng pagkakamali, big time, ng malubhang pagkakamali. Ang talatang ito na babasahin natin, naganap matapos mabuhay ng muli ng Panginoong Hesus. So, John chapter 21, verse 17, sinabi niya sa kanya sa ikatlong pagkakataon, "Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako?" Ikatlong pagkakataon na itong banggit dito. Yung pag-uulit ni Jesus sa tanong na ito, hindi para saktan lang si Pedro, kundi para tapatan yung 3 beses na pagkakaila ni Pedro noon. Pinapaalala nito sa atin na yung pagbangon nagsisimula sa pagharap sa ating mga pagkakamali. Sa pagpasok ng bagong taon, tinatanong din tayo ng Panginoon. Tulad ng tanong dito ng Panginoong Hesus kay Apostle Peter. Sa kabila ng iyong pagkukulang, sa kabila ng mga pagkakamali mo noong nakalipas na taon, ang tanong sa atin ng Panginoong Hesus, minamahal mo ba ako? Ang pag-ibig sa Diyos yung pinakamalakas na motibasyon para bumangon tayo mula sa pagkadapa. Ibig sabihin po, hindi yung bigat ng pagkakasala, yung huling salita, kundi yung lalim ng iyong pagmamahal sa Panginoon na siyang magbabangon sa iyo. Nalungkot si Pedro sa pagkatatlong ulit ng sinabi sa kanya, minamahal mo ba ako? Ang kalungkutan dito ni Apostle Peter ay tanda po ng tunay na pagsisisi. Ito yung kalungkutan na godly sorrow. Sa ating sermon, tinalakay natin na yung matuwid po, bumabangon dahil nasasaktan sila. Sa katotohanan sila po ay nakasakit sa damdamin ng Diyos, yung mga taong matuwid, nasasaktan din. Mahalaga ito itong grieve, itong nalungkot si Pedro. Bakit po? Yung anumang resolution, kapag walang kalungkutan, kapag hindi nakaramdam ng kalungkutan sa nagawang kasalanan, anumang resolution yan, panlabas lang yan. Ang tunay na pagbangon, may kalakip ng pusong nagpapakumbaba. At sinabi niya sa kanya, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Take note, nalulungkot dito si Pedro. Sabi ni Apostle Peter, Panginoon, nalalaman mo ang lahat ng mga bagay. Nalalaman mo na minamahal kita. Dito po, isinuko ni Pedro yung kanyang sarili sa kaalaman ng Panginoon. Kinikilala niya na alam ng Panginoon yung kanyang kahinaan. Alam ng Panginoon yung kanyang pagkadapa. Alam din ng Panginoon ang katapatan ng puso ni Pedro. Ang pagbangon po, hindi pagpapakitang tao na tayo ay malakas. Kundi ang pagbangon, pag-amin sa Panginoon na, katulad dito, Panginoon, alam mong nadapa ako. Pero alam mong gusto kong bumangon dahil minamahal kita. Sinabi sa kanya ni Jesus, pakainin mo ang aking mga tupa. Ito yung pinaka-highlight ng pagbangon. Hindi lamang pinatawad ni Jesus si Pedro. Muli siyang binigyan ng tungkulin. Yung pagbangon, hindi lamang nangangahulugang pagtigil o paghinto sa kasalanan, kundi muling pagsabak sa paglilingkod, yung pagbangon.
Ang Diyos ay hindi lamang naglilinis ng ating puso. Hindi lang lumalalang ng bagong puso sa atin, kundi nagtitiwala rin ang Diyos sa atin na ituloy yung kanyang gawain sa kabila ng ating mga nakaraang kabiguan o pagkabuhay. Ang tagpong ito dito sa John chapter 21 verse 17, nagpapatunay na ang pagkabuwal ng makapito hindi dahilan para sumuko, para tumigil, para magretiro sa paglilingkod. Kung tayo ay nagkasala, tayo ay nanghina, ang resolution natin hindi dapat tumigil na lang o kaya nahiya na ako kaya lalayo na ako sa kapatiran. Hindi po pagtigil, hindi paglayo. Sa halip, dapat nating pakinggan ang tinig ni Jesus na nagtatanong tungkol sa ating pag-ibig sa Kanya. Ang pagbangon, pagtanggap na may plano pa rin ang Diyos sa atin. Tulad ni Pedro, yung ating pagbangon dapat magresulta din ng pagkilos. Huwag mong hayaan na nakahiga ka lang, nakabuwal ka lang sa pagsisisi, kundi bumangon ka. Tanggapin ang pagpapatawad ng Diyos at muli mong pakainin ang kanyang mga tupa. Ibig sabihin, ipagpatuloy yung misyong ibinigay sa iyo ng Panginoon. Ipagpatuloy mo ang misyon na ibinigay sa iyo ngayong taon hanggang sa pagpapatuloy ng ating buhay. Yung halimbawa, number 2 natin, si Apostol Pedro, ang pagbangon mula sa pagkakaila. Ang Panginoon mismo ang nag-akay sa kanya upang makabangon. Sa ikatlong punto ng ating aralin, ang agarang pagsisisi bilang pinakamahalagang resolution. Ang problema sa paggawa ng resolution tuwing bagong taon lamang, ang problema dyan, napapatigas nito yung ating mga puso. No? Kung tuwing bagong taon lamang tayo gumagawa ng resolution, may panganib ng hardened heart. Kapag pinapatagal natin yung pagsisisi, yung paghingi ng tawad, lalong nagiging mahirap bumangon. Sa ating pagtalakay sa Kawikaan chapter 24 verse 16, natutunan natin na yung matuwid, bumabangon talaga ulit. Paulit-ulit din yung pagbangon. Ngayon, yung tanong, kailan? Kung ang taong matuwid ay bumabangon ulit, tuwing kailan dapat bumangon? Dito pumapasok yung paalala ng manunulat ng aklat ng Hebreo na yung tunay na resolution ay hindi hinihintay yung napalipasin yung panahon. Hindi hinihintay yung pagpapalit ng kalendaryo o mga espesyal na okasyon, kundi ang tunay na resolution ginagawa sa sandaling tinawag tayo ng Diyos. Sinasabi nga dito sa Hebreo chapter 3 verse 15, gaya ng sinasabi, ngayon, no? While it is said, today. Yung salita ngayon, isa sa pinaka-importanteng salita para sa ating unang sermon ngayong 2026. Ang salitang today, binubura nito yung ugali nating maghintay ng tamang timing para magbago. Na maghintay, mag-isip ng petsa, ng okasyon, ng tamang timing kung kailan dapat magbago. Ang laging tamang timing po ay ang ngayon. Sa Biblia, ang oras ng kaligtasan at oras ng pagsisisi, laging today. Kung tayo ay nadapa o nabuwal, ang pagbangon dapat mangyari sa sandaling na-realize natin na tayo ay bumagsak. Huwag nating hintayin yung susunod na buwan o anumang okasyon o susunod na New Year. No, gaya ng sinasabi, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig. Ang Diyos ay patuloy na nangungusap sa atin. Ang Diyos patuloy na nagsasalita sa iyo. Paano po? Nagpapaabot ng tinig ang Diyos sa iyo sa pamamagitan ng kanyang salita. Maging sa pamamagitan ng araling ito, ang Diyos ay nangungusap sa atin at sa pamamagitan po ng banal na Espiritu. Yung pakikinig natin sa tinig ng Diyos, isa iyong pribilehiyo. Yun yung alarm clock natin ng ating spiritual na buhay na para bang nagsasabi sa ating
O mga mananampalataya, bumangon na kayo. O kaya, isang ama na nagsasabi sa ating anak, bumangon ka na. Bumangon na tayo. Ang pagbangon ni Pedro sa natalakay nating talata kanina, tugon sa tinig ni Jesus. At ang sinasabi pa nga dito sa Hebreo chapter 3 verse 15, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso. Ang pagpapatigas po ng puso, ito yung sadyang pagtanggi sa paanyaya ng Diyos na magsisi. Kung may katuruan, kung may paliwanag, kung may pag-anyaya ang Diyos na magsisi, tapos tumatanggi tayo, pinapatigas natin yung ating puso. Kapag ipinagpapaliban natin yung paghingi ng tawad, tapos sasabihin natin sa kanalang. Pagdating na lang ng tamang okasyon, tamang timing. Kapag ganon yung attitude natin, unti-unting kumakapal yung kalyo sa ating puso. Kapag kumapal yung kalyo sa ating puso, hindi na natin mararamdaman yung bigat ng kasalanan. Ang pagbangon, nangangailangan po ng malambot na puso. Isang puso na tulad ng hinihingi ni Haring David sa Psalms chapter 51. Kasi yung matigas na puso, hindi yan kayang bumangon. Kapag matigas na yung puso, mananatili yan nakabuwal, mananatili yan nakalugmok. Nagaya ng sa paghimagsik. Ang paghimagsik o rebellion, ito yung pagkaalam sa tama, pero pinipiling gawin pa rin yung mali. Alam na yung tama, pipiliin pa rin yung mali. Ipinapaalala nito yung naging karanasan ng mga Israelita sa ilang. Yung pagtangging bumangon agad, matapos yung pagkakasala, isa yung anyo ng paghimagsik sa biyaya ng Diyos. Hindi lamang ang taong 2026, kundi sa lahat ng nalalabi pang panahon ng ating buhay, magiging taon ng tagumpay kung pipiliin po nating sumunod at hindi maghimagsik, no, at hindi magrebelde sa tuwing itinutuwid tayo ng Panginoon. So ito po yung call to action para sa ating aralin ngayon. Kung pagsasama-samahin natin yung ating mga talatang tinalakay sa Kawikaan chapter 24 verse 16, ipinapakita ang pangakong may pag-asa. Maaari tayong bumangon. Dito naman sa Psalms chapter 51 verse 10, ipinapakita ang paraan. Humingi ng bagong puso at espiritu sa Diyos. At sa John chapter 21 verse 17, ipinapakita ang motibasyon, ang pag-ibig natin kay Jesus at ang kanyang layunin sa atin. And number 4, dito sa Hebreo chapter 3 verse 15, ipinapakita ang takdang panahon. Kailan ang takdang panahon? Ang tamang panahon? Ngayon. Today. Huwag natin gayahin ang mundo. Huwag natin gayahin ang sanlibutan na naghihintay ng okasyon para magbago. Ang Kristiyanong nais lumago ngayong bagong taon, Kristiyanong marunong makinig sa tinig ng Diyos. At ang response sa tinig ng Diyos ngayon, may pusong handang tumalima. May pusong handang sumunod agad. Kung ikaw ay nabuwal sa iyong moralidad, sa iyong panalangin, o kaya sa iyong paglilingkod, huwag maghimagsik. Huwag papagmatigasin ang puso. Bumangon ka ngayon dahil ang Diyos ay naghihintay na muli kanyang ibangon. Agarang pagsisisi bilang pinakamahalagang resolution. Hindi bukas. Hindi sa susunod na buwan, hindi sa New Year ulit, kundi ngayon. Kaya po sa lahat ng plano natin ngayong 2026, ang pinakamahalagang desisyon na maaari natin gawin, hindi pagpapatagal sa ating pagsisisi. Agarang pagbangon. Ang kaibahan ng matuwid sa masama, hindi po kawalan ng kasalanan. Hindi kawalan ng pagsubok. Kundi, yung kaibahan ng matuwid sa masama ay yung bilis ng pagbalik sa Diyos kapag tayo po ay nabuwal, kapag tayo po ay nadapa. Ngayong naunawaan na natin ang lalim ng biyaya ng Diyos at ang kahalagahan ng pusong nagsisisi, paano natin ito isasabuhay sa ating pang-araw-araw na lakad o pamumuhay bilang Kristiyano? Dito na tayo papasok sa ating practical application, lalo na ngayong bagong taon.
Number 1, gawing daily audit ang iyong spiritual na buhay. Huwag hayaang lumubog yung araw na may kagalit. Huwag hayaang lumubog ang araw na may sirang relasyon o may hindi na isusukong kasalanan. Gawing daily audit ang iyong spiritual na buhay. Number 2, huwag mainggit sa masama. Huwag natin kainggitan ng masama. Sabi sa Kawikaan chapter 24 verse 16, ang masama ay napapahamak sa pamamagitan ng sakuna. Wala silang tagapagligtas. So, bakit kakainggitan? Walang magbabangon sa kanila. So, sa halip na mainggit sa masama, pahalagahan ang iyong relasyon sa Diyos. Number 3, maging mapagpatawad sa sarili, maging mapagpatawad sa iba. Kung ang Diyos handang magbangon sa atin nang makapito, nang paulit-ulit, dapat din tayong maging handang magpatawad sa ating kapwa. Mga kapatid, na ang taong 2026, punong-puno ng mga possibilities. Maaaring maraming mangyari sa atin. Maaaring may mga araw na tayo ay magiging matagumpay, ngunit may mga araw din na maaaring madapa tayo. Ang hamon sa atin ng Kawikaan chapter 24 verse 16 ay huwag manatiling nakabuwal. Huwag manatiling nakahiga sa putikan. Huwag manatiling nakabagsak sa pagkakamali. Ang tunay na New Year's resolution, pagsasabi po na, Panginoon, sa bawat oras na ako'y maligaw, babalik ako sa iyo. Sa bawat sandaling ako ay madadapa, aabutin ko ang iyong kamay upang bumangon. Huwag mong hintayin yung bagong-bagong taon. Huwag mong hintayin yung susunod na bagong taon o taong 2027 pa para ayusin yung buhay mo. O mga special na okasyon pa. Ngayong araw na ito, sa unang linggo ng 2026, gumawa ka ng desisyon. Piliin mong bumangon at lumakad muli kasama ang Diyos. Alalahanin mo na ang Diyos ang ating kalakasan. Ang Diyos ang ating kanlungan at ang ating tapat na Ama na laging handang magbangon sa atin. Ang Diyos na laging handang ibangon tayo sa bawat panahon ng ating pagdadapa. So, bangon muli. Ang tunay na resolusyon ng isang mananampalataya ay hindi ang kawalan ng pagkakamali, kundi ang tapang na bumangon muli sa bawat pagkakataon. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Nagpatuloy tayo sa biyaya ng Panginoon. Palain tayong lahat ng Diyos. Tayo pa ay muling manalangin.